Okay, Pastor Jun, umpisa mo na. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi niyo ako sa akin yung sabi ay sunod po na sabihin na pinagpala ka sa tumagang ito. So, malamig po ang panahon. Parang Ian, good morning. Nasa Pasko pa rin. Ang ating pong ang simoy ho na ating pong umaga ay lagi parang Pasko pa rin. Anyway, isang napakabuting araw po para sa ating lahat. Sa umaga ito, ating pong inilalaga. Hindi lang po sa ating pong pagtatrabaho, kundi maging sa ating pong personal na buhay na ating pong maranasan ang biyaya ng Diyos na para po sa atin sa bawat araw. So, ito po yung tinatawag namin ng spiritual upliftment na talagang kailangan po ng bawat isa kasi tayo po ay may spirito. Ang tao po ay may spirito, may katawan at may kaluluwa. So, the Word of God is very important po when it comes to our spiritual needs. At alam niyo po, ngayong buwan ito ay we are celebrating Bible Month. Hindi po natin nalalaman. Ang buwan po ng January ay ito po yung buwan ng pagdiriwang para po parang sa layo ng taga-Misor. Bible. Laging ayaw bumabaga. Bible concern. Layo po ng office. At meron po tayo sa buwan ito na God's Ang dami. Word. Ian, ang dami ginagamit niya. Ikaw nag-OBS. Ito yung tema ko ng ating pumukasyon sa buwan ito. At alam naman po natin siguro, ngayong lahat po, alam po, sa ating po personal na relasyon sa Diyos, ay higit po na nalalaman natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. When we pray personally, and we always trust in the Lord every day, sa bawat araw po ng ating Diyos. Kaya naman po tayo ay nakita ko natin how God bless our life. Salamat po sa umaga. Sa oras po nito, I just want to read from the book of Proverbs, chapter 3, from verse 1 onwards. Sabi po dito, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your hearts. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Let the love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will live favor and good name in the sight of God. Amen. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths. Do not be wise on your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your belly will be overflowing, and your vats will bring over with new wine. So ito po ay napakahalaga para sa atin, mga minamahal, magulang po mga kapatid, na ang araw ng Panginoon ay paalala sa atin ay huwag po natin nilimutin. Limutin po natin ng maraming mga bagay, pero po yung araw ng Panginoon. Kasi ito, the end of the day, ay man po ay nandito pa sa lupa, puhumarap po tayo sa Panginoon anytime. Meron po tayong confident na masabi ng Lord, I trust you. Yung buhay natin na hindi po natin hawak, ay masabi natin pagkakataon sa Panginoon na Lord, ginawa ko po ang aking bagay. Ayon sa ibang nalulungan.
Marami ho ang pakinabang sa salita ng Diyos. Kagaya ho ng sinabi niya na it will prolong your life. At gusto natin kahit po natin mahaba ang buhay. Salita ng Diyos, kapag pinaligan natin, nagpupuntas ko siya na mahabang buhay. Hindi yung mahaba, masaya pa. Yung sa buhay na mahaba, hindi ang masagana. At yun naman po ang gusto natin lahat, na gumaba yung ating buhay, na malusog, na masagana, na puno, na lahat ng ating mga pangkailangan. Hindi po yun po ay salita ng Diyos ko na tayo pwede mapalahat. Hindi ba po doon sa ating mga alam, hindi ba po doon sa ating po mga pinaghirapan ng mga pag-aaral, hindi po pala. Hindi po pala ay isa lang sa buhay na pwede natin makakinabang mula sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, for they will prolong your life many years and bring in prosperity. At isa po sa pinakamaganda ko dito, then you will win favor and goodness in the sight of God, and yan po ay hindi ko nabibili sa kahit saan pamilihan. Ito po ay nabigay po mula doon sa malilikha po natin. Na araw-araw na nagpapala po sa amin sa lahat po na kinaharap natin sa buhay. Lalo na po dito sa morning po. Napakarami po natin ng mga responsibilities. Kaliwa at kanan, nandiyan po yung ating po mga gawain, trabaho, hindi natapos, hindi siya gano'n nakadali na harapin. But if we listen to the word of God, sabi po ang Ms. Roberts, then we will be favor and good name in the sight of God and in the sight of God. Kaya kapag ako ang salita ng Diyos ay ating pong itinalig, sabi ko niya ay ipinulutod pa nga daw sa daligid, ay ganun po ang magiging pakinabang po ng bawat isa. Kaya paalala niya, we have to trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. At sa lahat ng bagay, ang sabi niya, ay magtiwala ng buong puso at ubusan at huwag mong manalan sa ating masarili. Siya ay ating sangguniin sa lahat ng ating mga balak sapagkat siya ang nagtutupak sa lahat ng ating mga lakay. Sabihin, sa iyong nakakalan ng lahat ng bagay. Kaya pala kapag ating po binigay lahat sa Panginoon ang ating po mga bigat, ang ating po mga alalahanin, ang hindi, hindi po is very grateful and just para po ibigay ang lahat po ng ating mga pangalaman. Sabi niya, ay huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos at lumayo sa kalikuan. Sa gayon, sabi niya, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang iisin, gagaling ang iyong mga sugat. Gusto ko tayo ng sugat sa ating mga puso. Broken hearted by our emotion. At sabi niya, si Yahweh, ang Diyos, ay handugan mo ng bahagi ng iyong kayamanan, pinakamaingan na anin mo sa kanyang ibigay. Sa gayon, ang kamali ko ay laging aapal, sisiglan ng inumin ay hindi itutuloy. It's all about our food, our needs. Kasi yung mga pinaka-major needs ko ng tao, yung mga pangangailangan natin, kain, tubig. But, ang sabi niya, sa gayon, kamali ko ay aapal, yung ating po mga tibakan ay hindi mo matutuyuan. Ito ay pangako ng Diyos sa bawat isa. Kaya, this year, 2024, this year, pero, siguro po mas maganda, this year, gawin natin lagi this year of the Lord. Ang sa atin. Kasi Lord na po, nakakalang na lahat ng bagay para sa atin. For us, not to harm us, but to prosper us. Kaya, it will bless us with prolonged life, prosperous life, favored life, a healthy life, and even a filled life. Kung ang salita ng Diyos ay ating pong
yan na lumos at kanyang itatanim sa ating Pilipinas. Kaya ang ating pong buhay, bawat araw, ay laging less. Why? Because we put first to God. Kaya po sa ating pong mga buhay personally, siyempre, kayo po yung magpapay sa ating buhay. Sa po, ang dapat natuho natin na bigyan ng kasiyahan sa buhay nito, yung pong lumikha po sa ating lahat. And that is our Lord God. Nakakalaman na ang bagay. Siya may pangako, no, ang lahat ng ating mga pangangailangan. So therefore, siya lang po ang dapat natin bigyan ng kasiyahan sa buhay. Again, ito po yung pangako ng Panginoon sa atin, no, at I believe gusto natin lahat ito. Magkaroon ng mahabang buhay, masaganang buhay, yung meron kang pabor, manunod din sa iyo, at hindi ako, manunod din sa iyo, meron kang buhay ni malusok, at sa buhay na sabi ni David, I shall not want because I have everything. Kaya salamat po sa Panginoon sa araw nito. Ang gusto ko ay paglingkuran natin ng buong puso, ng masaya, ng may nakakita na wala, at hayaan mo natin ang ating araw, ang hindi maging pagpabalat po para sa atin. Let us all pray. I believe in Lord, salamat po sa napakabagong araw na binigay mo sa amin sa maraming ito. Sa iyo po nanggaling ang sikat ng araw ng aming buhay. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon na kami ay nandito sa pamahalang panalawin ng Laguna upang ito po ay aming pong bigyan ng kasiyahan sa pamamagitan po ng ilang uri na paglilingkod sa iyo at sa aming mga kapwa. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, sa umaga ito. Na siyang maging dahilan sa amin, Panginoon, upang maranasan namin ang pagpapalang na nabubuhat sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mababang puso sa aming paglilingkod, sa aming pong mga buhay, Panginoon, ikaw ang siyang mataas sa lahat ng oras. Pagpalain po ang araw na ito, ang linggo na ito, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng aming pong paggawa, Panginoon, ay samahan po kami. Pagpalain po ang aming pong Ama ng Lalawigan, Gobernador Hernandez. At ang lahat po, Panginoon, ang namumuno po sa amin, ikaw po ang magpala ng isang masayang buhay. Lord, isang masaya at isang malusog na buhay para po sa aming lahat. Ingatan mo kami, Panginoon, at pagpalain sa araw nito. Maging ang tanggapan po na mamuna sa pagkataas po ng wagawa, Panginoon, ay ito po ang magpala sa kanilang lahat. Panginoon, let your word manifest in their office, Panginoon. Peace and order office. Lord, we bless this office, we bless everyone, at ikaw po ang magpala sa buhay ko ng bawat sa puso. Maraming salamat po at sa iyo lang ang pinakamataas na papuri para nga nagpagdahila sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po. Okay, maraming salamat, Pastor John Marami. Palapakan nyo naman sa Pastor. Ang po nila sa aming opisina sa Moral Development Office. Okay, ngayon naman, tayo po ay galago na sa sa second part ng ating programa ng umaga, ang linggo ng pagkakasang matawag. Tayo ay nasa kalagitnaan ng buwan ng Enero, napakabilis ng oras. At ang mga ngayon sa umaga ito ay sumama ng Provincial Peace and Order Office sa pagmula po ng kanyang pinuno ng tanggapan, Tony Lawrence Pasha, kasama po ang buong pwersa ng Peace and Order. Palapakan na naman yung mga taga-Peace and Order. Hindi mo dyan ang katahimikan at kaayusan. At para po sa pagpapatuloy, tawagin natin ang pagpapakali ng programa, si Ginoong Jason A. Aquino. Magandang umaga po sa akin. Para po sa ating pinag-aaral programa. Pamilya Hernandez, good morning po. Ating pong Provincial Administrator, ma'am, good morning po. Sa lahat po ng department heads na narito po at unit heads, maraming good morning po sa ating lahat. Sa mga kapwa ko kawani, good morning po sa ating. Tumaho na po tayo sa ating bahagi ng ating programa para po sa
national anthem na pangungunahan po ni Miss Gilna Francisco. Para naman po sa panunumpa sa Watawat ng Pilipinas, ito po ay gagampanan ni Mr. Gerald Dore. Sa panunumpa ng kawani ng gobyerno, gagampanan po ito ni Mr. Kenneth Justin Pahulas at sa Credo ng Laguna. Nagagampanan po ni Ms. Ivy Gladney. Audio. Yung mic. Ilagay po natin ang ating kanapamay sa kanilang titig, tumayo ng tubig at sa babay sa bata. Mga kababayan, pambabansang awit ng Pilipinas. Itaas tumit natin ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino, buong katapatan na lumumpa sa watawat ng Pilipinas at sa kanyang dansang sinasagisa na may tagal, katarugan at kalayaan na pinaligilis ng sambay ng mga Diyos, mga kalikasan, mga tao at mga bansa. Itaas ko natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng kawalin ng gobyerno. Ako ay kawalin ng gobyerno. Tungkulin ko maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho na pasok ang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng mga kailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa lumalapit sa aming paglaban. Nagsasalita ako laban sa katiwalaan at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang ating panununan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hindi o tatanggap ng suhol. Iskapin ko madagdagan ang aking karino at kakayanan upang ang landas na paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas. Sapagkat ako'y kawalin ng gobyerno at tungkulin ko maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahon ko. Ako at ang mga ikitapo ang kapaligiran. Kawani ito, kailangan tungo sa usamang hanggang sa gana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyo lahat, ako ko si Manunumpa. Good morning po sa ating lahat. Hindi po natin itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang credo ng Laguna. Ako'y taga-Laguna na sumusumpang tatanggalin ko ang taak ng isang tunay na mga Diyos na Laguna. Ikinararangan at ipinagmakalaki ko ang maging isang Laguna. Hindi ko tatanggalin dumisan ang karangalan ng aking lalawigan. Sorry po. Ikinararangan at ipinagmamalaki ko ang maging isang Laguna. Itataguyod ko ang mga adhikain ng aking dakilang ninuno. Hindi ko tatanggalin dunisan ang karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko
ko ipagpapalit sa dayang kultura ang nakalulugod na kulturang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang kasayaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawit at asal. Sisikapin ko maging instrumento ng pagkakaisa, pag-uunawaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito'y gagawin ko, hindi sa paghahangad ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana sa susunod pang salindahing Lagunilyo. Tumako na po tayo sa dalawang bahagi po ng programa para po sa pag-uulat ng aming tanggapan. Tinatawagan po ang mabait at masipag na si Kigarly yan. Attorney Lawrence L. Pasha. Pinapokus mo sa To our beloved provincial administrator, to all the department heads, officers, and employees of the provincial government of Laguna, good morning po. In every society, peace and order is one of the vital things that is ought to be maintained and protected at all times. dalawang This pure principle is enshrined yung kay under ate our girl niya. 1987 Constitution. Dito sa drive ka. Declaring as one of the state policies Dito lang mapapalipat that the kay Pat. maintenance of peace and order is essential Pag for the sinurtur, by all people of the blessings pag sinurse of ko the po laws. pareho yung lalabas yan. The said policy is echoed under our Ayaw nga po. 1991 local government Yun nga po, kasi code, ayaw po mag-connect. mandating local government units Tapos naglalagras to pa. maintain peace and order Hindi Windows within capture. their respective territorial jurisdiction. Windows Cup. Hindi In po kaya. consonance with the Ito po yung state view mo eh. policy and legal mandate, and in recognition of the Pag importance nilipat ko of dito, peace in our lilipat ko sa province, ano. the Provincial Government of Laguna established the Provincial Peace and Order Office to serve as the main arm of the provincial Pag government nilipat ko dito. responsible for the implementation of peace and order programs Hindi, yung that is Windows geared capture, towards, kakapture mo to. towards achieving one main Pwede po kaya. objective. Nasa And that is yung quality. maintaining a peaceful Sige, and nere lang. safe Walang problema kung gano'n siya kalaki. province. Currently, Ilagay mo lang. the PPOO is being manned by a total of 11 personnel, 4 of which are casual employees and 7 are job order employees. They are the ones responsible for the management and the running of the PPO's affairs. One of the primary and most important functions of the PPOO is the implementation of not only local but also of national peace and order government programs within the province. As such, the Provincial Peace and Order Office serves as the link of the provincial government to multifarious local and national agencies for the harmonious implementation of consolidated programs of the government pertaining to peace and order. Kaya nakatutok lang doon. Additionally, the PPOO acts as the key agency of the provincial government, mainly responsible in addressing peace and security concerns in the province. The following are the notable accomplishments of the PPOO for year 2023. Okay na. The PPOO, representing the Honorable Governor in the Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, and Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, actively participated in the implementation of the said council's programs and presided the regular quarterly meetings for the crafting and implementation of policies concerning peace and order to address criminality, illegal drugs, and insurgencies. In addition, the PPOO, still representing the Honorable Governor and the Provincial Government of Laguna, being a member of the Regional Peace and Order Council, attended the said council's quarterly meetings to discuss the promotion and enhancement of peace and order and public safety measures in broader region-wide scope. Per result of the Department of Interior Local Government's performance audit, the province of Laguna was able to maintain a 100% rate in the overall performance of its Provincial Peace and Order Council.
for year 2022 and 95% corresponding to a highly functional provincial anti-drug abuse council also in 2022. And that is through the collaborative efforts of the members and officers composing the Provincial Peace and Order Council, the Provincial Anti-Drug Abuse Council, of course the PPOO, its officers and staff, and through its former in charge of office, Ms. Margaret. During the Anilat Festival held in March 2023, the PPOO, in coordination with the Philippine National Police and the Special Action Force, the Philippine Army and its Reserve Command, concerned local government units and private volunteers, implemented a centralized security plan and combined all their efforts to maintain the safety of the people attending the festival in order to ensure peaceful and successful celebration of the 2023 Anilat Festival. The PPOO also participated in the Lupong Tagapangayaba Incentives Awards assessment spearheaded by the DILG that is aimed to improve the performance of our local government units in governance, administration, social and economic development, environmental management, and the sustenance of peace and order and public safety. In August, September, and December of 2023, the PPOO also actively participated in a series of activities and served as one of the DILG's partners in the successful implementation of the so-called Capacity in Urban Communities for Peace and Development, or CUCPD. The said project aims to bring closer and make more accessible the programs and the services of the provincial governments to our constituents in conflict-stricken areas in order to lessen local communist groups' influence upon them. Also, the PPOO attended national validation for the Seal of Good Local Governance, wherein we were tasked to explain to our national validators the programs being implemented by the provincial government regarding peace and order, and thereby showing them the importance and the attention that the provincial government gives to peace and order concerns in our province and its efforts in ensuring the safety and security of our people. Still in September 2023, the PPOO conducted the Barangay Peacekeeping Action Teams, or PPACs, training and seminar at the Laguna Sports Complex, attended by hundreds of our PPACs and Barangay Peace and Order officers coming from all barangays of the 4th District of the province of Laguna. The said activity is aimed to recalibrate the skills of our PPACs in law enforcement and thereby strengthening them even more in the performance of their duties. During the celebration of the National Peace Consciousness Month in September 2023, and with the aim to instill greater awareness and understanding of promoting the culture of peace in the province, the PPOO, in partnership with the Department of Labor and Employment and the 202 Infantry Brigade, facilitated the awarding of livelihood programs such as rice, frozen goods, and sari-sari stores to a total number of 144 beneficiaries duly identified and selected by the DOLE and the AFP. In the implementation of the national government's new flagship program, the Bagong Pilipinas, and the conduct of its corresponding Bagong Pilipinas Servicio Fair in the province of Laguna on November 4 and 5, 2023 at the Laguna Sports Complex that was attended by various heads of concerned national and local agencies, as well as thousands of people coming from Laguna. The Provincial Peace and Order Office was tasked to be the main agency to coordinate with other peacekeeping agencies, such as the PNP and AFP, for the implementation of all peace and security plans during the event, in order to ensure the security and safety of the attendees and participants. In 2023, the PPOO also attended various meetings, seminars, and workshops to ensure that the said office is always up to date for the betterment and enhancement of the services that it provides to the people. The PPOO recognizes that the attainment of and maintenance of peace and order in the province
will be realized through collaborative efforts of the provincial government and all its partner government agencies. As such, the PPOO serves as the instrument of the provincial government to strengthen and capacitate our partners in the implementation of peace and order programs in the province by regularly granting our partners with assistance in the form of subsidies, goods, IT equipment, and even service vehicles in order to maximize their performance in the maintenance of peace and order in our province. The accomplishments by the Provincial Peace and Order Office would not be realized if not because of the officers and personnel composing the said office. So at this juncture, may I introduce to you our officers and personnel of the Provincial Peace and Order Office. Thank you. So to end, the Provincial Peace and Order Office commits to adhere to the continuous performance of all its mandated functions and duties as one of the units of the provincial government of Laguna, and shall continue to exert its full efforts in order to give what our people deserve, a peaceful and developed province to live in. Once again, good morning and thank you very much. Okay, maraming salamat. Palapakan natin ang tulungan ng Peace and Order Office. Pangulay at Pangulay kasi siyempre yung buong personality ng mga kasama. At ngayon naman, kayaan niyo kung i-recognize natin yung ating mga kasama mga unit heads and department heads. Ako ang ibig sa Exoran, Ma'am Karina at Macalos, Ma'am Teresa Eva Riorica, Atty. Lawrence Pasha, Sir Vivencio Malabanan, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Bertlin Bacanto, Ma'am Peri Cruz, Ma'am Michi Evo, Engineer Albert Alengano, Ma'am Jocelyn Litan, Mrs. Ma'am Nelia Espino, Sir Edwin Bautista, Ma'am Pamela Jane Baum, Dr. Toledo S. Gaston, Dr. Mary Grace N. Bustamante, Sir Alvin Seno, Dr. Roda Valenzuela, Ma'am Maria Rowena Beatriz Tunson, Dr. Rene Bolonaslad, Dr. Judy Rondina, Dr. Gretel Cordehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Hinson Valento, Dr. Margina Escoral, Dr. Peter Louis, and Dr. Maria Teresa Lapita. Meron po bang tinatawag? Okay, magandang umaga po. Muli sa inyong ngayong Lunes. Ano po? At para po kumatawag sa ating gobernador at magbigay ng pagpasiglang mensahe ngayong umaga, palakpakan natin ang ating ninang, ano po, ng ating probinsya. Palakpakan natin. Atty. Dulce H. Remanan. Good morning. Good morning po. Okay. Masig na ba kayo? Ha? Well, anyway, of course, pangalan po natin Governor Ramil Laudel Hernandez. Nice to batiin natin mga department heads, unit heads, ang ating mga assistant department heads, ang ating mga chief of hospitals, and of course, my fellow employees who are joining our flag raising ceremony this morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, I just would like to call attention dun sa mga department heads na hindi nag-a-attend ng flag ceremony. No, di ba? Okay. Sabi ko nga every Monday, alam niyo ba, ang routine ko every Monday, gigising ako ng alas 4, aalis ako ng bahay, 5:45, just to be here at 7:30. Kasi hindi talaga kompleto yung araw ng Lunes kapag walang flag ceremony, di ba? This is the kickstart of the week, kaya sana I encourage you our department heads, our unit heads, our mga assistants, and of course, ating mga employees to participate in our regular flag raising ceremony. We are 4,500 people, pero iba parang kapag lang ako, hindi pa yung nag-a-attend ng flag ceremony, which is an obligation, I think, and the duty of every public servant. Kaya dapat nag-a-attend tayo, no? Diba?
Okay, well anyway, I really would like to comment ang ating peace and order office sa pangunguna ngayon ni Attorney Lawrence Pasha at ang lahat ng bumubuo ng ating peace and order. Thank you very much for your exemplary service and for really being active on the promotion of our peace and order. Alam niyo yung peace and order, kapag hindi sila naka-accomplish yung goal nila every year, hindi tayo makakapasa sa SDLG. So one of the critical components ng SDLG ay ang peace and order. At bakit ba lagi natin ini-aim ang SDLG for our employees? Kasi yung mga nakaraang taon, kung bakit tayo nakatanggap, diba, Jo, ng performance-based bonus dahil tayo ay achieve o natin yung ating SDLG. Kaya thank you very much, Attorney Pasha, at sa lahat ng bumubuo ng Peace and Order Office for your unwavering commitment and your tireless efforts para gawin nila ang mga programa ng Peace and Order. And as we raise our flag during today's ceremony with Peace and Order as our host, then it symbolizes not just unity, but our commitment to fostering peace and order. Not only in your specific department. Alam niyo, ang hirap, di ba? Pag magkakaaway sa departamento, di ba? Hindi productive, hindi progressive ang department. So, ang peace and order starts from within your department specifically. At I think kapag may katahimikan at kaayusan sa ating mga opisina, we will be more productive and we will be more progressive in the entire process of our media. So thank you everyone for joining our flag raising activity this morning. Have a nice week. God bless you everyone. Thank you.